tinatranslate niya sa professional way. Parang yung feeling ko na ba yung babae. Paano mo sasabihin yung stay on your lane? Sige nga, paano nga? Sabi niya, thank you for your input. I'll consider it. Ganda nga, no? Ay, yun ba yung umpisa nun? Hello? Podcast Network Asia. Network Asia. Work Asia. Hello, kumusta kayong lahat? Ako nga pala si Raf. At ako nga pala si CS. At welcome sa Norem Podcast. Kung saan? Ay, Norem kaming pag-uusapan. Kasi never naman nawalan. Yeah, Norem palagi man. Ayun. Pero bago kami mag-usap, bago na pag-usapan yung topic na napili namin, magkukumustahan muna kami. Tamang warm up. So, kumusta ka naman? Kung hindi naman kayo interesado pala sa buhay namin, pwede na kayong mag-skip. Lalagyan namin ng timestamp sa description pag hindi na busy si CS. So, ako, kumusta ako? Shit, napaka-uneventful na itong the past week ko. Dahil nga, freelancer ako. Yung nakaraang sahod ko kasi nga marami akong inatupag na sa stand-up related na mga bagay na pabayaan ko ng konti yung pag-freelance ko. So ngayon, for the past week, humahataw ako sa pag-edit ng mga videos kasi yun yung profession ko by trade. Niche ba tawag din? Niche Yung bigkas dun, pero niche. Hindi ko alam kung tama yung usage, pero siguro tama. Ano pa ba? Wala. Nanood ako. Sumuporta ako dun sa dalawang komedyante, si Gold tsaka si Lilan dun sa. Nanood ka nung nung first mapanganib. ever nila. Half special nila. Nating 30 minutes. Pero grabe, umabot sila. Inurasan ko sila pareho eh. Lumagpas sila pareho ng 40 minutes. Anyway. Hindi ayos. Congrats pala sa kanilang dalawa. Pero yung nasa kasi ang katabi ko nun si Marvin Tumon. Yung na merong show na pala. Talaga? Ay, oo pala. Diba? Sinabi niya pala sa akin sa weekend. Ayun, may umupong 4 na babae sa harapan namin. Tapos mga mga baddies. Anong baddies? Magaganda. Yun ang tawag sa mga chicks ngayon, para. Baddies na. Bad, as in bad. Baddies. Okay. Tapos hindi sila tumatawa. Kasi pag nasa likod ka, nakikita mo, pag tumatawa, tumataas yung balikat. Hindi gumaganon. Straight lang sila. Lalo na yung kay Gold, tangina. Hindi sila kumibo, parang, tatawa ba ako? Parang gano'n yung napipil. Pero yung iba? Tumatawa. Nag-kill lahat. Kaya yun? Nasa harapan lang namin ng mga shorties. First time siguro. Sabi ni Marvin, parang parang si Isa yung pinuntahan nila. Ba si Isa? Nag-open ba siya? Nag-open siya. Siguro nga. Kasi naglabas sila ng cellphone nung si Isa binidyohan nila. Okay. Tapos hindi na nila kinuhanan. But anyway, tulad nga nasabi ko, napaka-uneventful nitong week ko. Punong-puno lang ng pag-work. Wala akong open mic eh. Hindi ako nakapag-open mic ba? Ngayong week, di ka nakapag-open. Pero tuloy-tuloy pa rin naman sa pagsusulat. Yun lang. Sulat ka ng sulat, di mo naman perform. Ay, gago. Meron pala akong content recommendation para sa mga stand-up comedian na katulad natin. Meron akong pinakinggan na podcast ni Ari Shafir. Tapos meron siyang segment doon na, alam mo yung mga director's commentary. Yung papanoorin ng director yung movie niya. Tapos magbibigay siya ng mga insights per scene, ganun. Sigat, yan? Yung mga ganyan sa yung mga DVD dati, di ba? Pare, yun, mismo. Doon mo makuha. Kung ano ka talaga, movie nerd ka, yun yung mga type of content na kinikrave mo dati nung wala pang ganong klase sa internet. Meron palang ganun yung mga stand-up comedians. Tapos, every joke, every segment, papanoorin nila yung buong special. Tapos, in-explain nila paano sila nag-come up dun sa beat, anong nangyari. Tanginang ganda. Sobrang ganda. Yung beat nila mismo? Oo, bakit, nangyari, may beat siya tungkol sa aso. Asan siya nung naisip niya yung beat na yun. Tanginang lalim. Pinapakinggan ko ngayon kay Joe Rogan. Ang ganda rin kasi si Joe dyan? Guest siya. Tapos segment. Sige. Pinapakinggan nila yung yung special niya. Tapos dinadala niya tayo dun sa kung paano niya nagawa yung beat na yun, saan niya pre-practice. Yung mga ganun. Tapos may ganun din si Ari Shafir. So ayun,
Yun, para sa mga comedian, mga comedy nerds na katulad ko, yun yung type of content siguro na dapat natin pinapakinggan or at least binibigyan ng pansin. Kasi ang ganda talaga. Napaka-insightful nila. Tapos, napaka-generous nila sa information sa pagsa-stand-up. Halimbawa, kay Ari Shafir. Pinakinggan ko rin kasi sa kanya nung breakdown niya yung special niya na Jew. Nagbigay siya ng napakadami niyang sinabi doon. Tapos tinatype ko habang, halimbawa, pag crowd work, palagi kang daw, kahit alam mo yung sagot, kahit ilang beses mo nang sinabi buong buhay mo yun, palagi mong tatanungin yung audience na paparamdam mo sa kanila na hindi mo alam kung anong sinasabi mo. Para kumbaga, gaano katagal na nagbe-mens yung mga babae? Ganun. Alam mo sa isip ko kung gaano katagal. Pero tatanungin mo pa rin kasi dapat palagi ka nagmumukhang tanga daw. Dapat hindi ikaw yung pinakamatalino palagi as a comedian. Alam mo, may napansin kaming ganyan kay Leland minsan. Parang naalala ko sinabi rin ni Leland sa akin yun. Pero sige, tuloy. Talaga. Yung kapag, bawa meron siyang beat na, ano nga bang tawag? Doon tinatanong niya dun sa parang, kunwari hindi niya alam yung word, tapos tatanong niya sa audience na, ano nga ba yun? Oo. Yun, mismo. Parang ganun. Para magiging participative din sa iba. At saka maganda yung sinabi mo. Kahit 100 times mo nang sinabi, ramdam mo pa rin sa mga tao na first time mong sasabihin ito. Parang ganun. Wait lang, bago tayo lumipat sa gusto, parang gusto kong ilabas to. Sige. At saka para maganda din kasi nalalaman mo yung thought process. Yung ba yung tawag din? O yung way nila ng pag-iisip? Ito yung tinype ko. Sabi, when doing crowd work, make yourself dumb and let the audience answer for you. Yan, parang, kumbaga, bibigyan mo sila ng illusion na ngayon lang nangyayari tong conversation na to. Pero sa totoo lang, ilang beses na. Hindi ko na mabilang. Tapos, nakakatulong din daw yung pag-set up ng pagsabi ng tag. Yung parang, sasabihin mo yung phrase na, how do I say this? Paano ba sasabihin to? Pero nandun na yung word. Parang, nag-iisip ka, ano nga yun? Ang ganda kasi sobrang nagugustuhan ko yung mga ganito kasi early on na-realize ko na acting ang stand-up comedy. Nag-acting ka on stage. So, kailangan mo i-sell yung yung beat mo, yung joke mo in a convincing manner. Kung kailangan mo magtanga-tangahan, gagawin mo yun. Yan. Yun lang. Yun lang pala, yung consume. Pag nagwo-walking kasi ako, yun yung pinapakinggan ko. So, ganda. What about you, pare? Kumusta? Ako? Siguro kumpara sa past couple of weeks, medyo okay ako. Hindi na ako ganun kalutang. Oo, kasi yung mga nakaraan, parang lupasay ka pag nagre-record tayo. Wala talaga. Wala ka sa mood eh. Oo. Pero ngayon, kasi tapos na nga yung madugong training namin. Medyo, hindi naman petics. May mga inattendan din kami mga meeting. Pero, nakahinga rin. Oo, nakahinga na. Hindi na ganun ka-pressure. Wala namang madaling trabaho eh. Sa lahat mahirap sa una. Oo nga. Pero sa umpisa pala. Tapos ngayon, naghihintay kami pero tingin ko tong trabahong to. Sabihin ko parang hindi para sa akin. Talaga? Dahil, ano yung mga indication para mag-come up ka dyan sa hard stance na yan? Kasi kailangan ko maging dito eh. Kailangan pleasing ka. In what way yan ba? Parang sa customer service pa din. Na kailangan mong i-please yung client mo. Talaga? Yun. Alam naman ng iba na hindi ako palang pwede sabihin kung anong klaseng work? Halimbawa yung lang. Yung nasa... Basta siguro hindi ko lang pwede. Basta, yun, one-on-one kami ng client. Pero wala pa akong client. Nagma-matching pa din. Pero ang pinoproblema ko pag nagkaroon ng client parang hindi ko maibibigay yung ganong klase na interaction na gusto nila. Pero depende. Bahala na. Feeling ko sa umpisa lang yan. Kasi nagsisip in lahat ng doubts. Kung kaya ko ba talaga ito? Kumbaga kung naalala mo yung imposter syndrome, kahit nag-training ka na, kahit alam mo naman na capable ka sa isang bagay, hindi mo mapigilan yung voice. Napakinggan yung voice sa sa likod mo. Bobo ka naman eh. Ba't mo ba ginagawa to? Pwede ka naman mag-calls na lang. Pero ayoko rin naman. Pero yun. Tapos meron kasi kaming ginawang intro video. May ganun din ba din sa inyo? Yung intro video. Sa type of work ko? Ang pinaka-test ko, binigyan niya ako ng voice over tapos mag-edit ako over dun sa voice over. So yun ang test edit ko. Dito may may intro video parang
Tapos kailangan nakangiti ka palagi. Pero parang sa first, dapat 2.5 minutes. Parang 30 seconds lang yata ako nakangiti. Bumaba na agad. Wala, hindi ko talaga. Pero kakayanin naman. Tingnan natin kung hanggang saan tayo dadalhin ito. Sana pa ba? Ayun, may pinapanood kaming bagong series ngayon. Tagalog man. Alin? Suntok sa banal ba yan? Hindi. Sa Netflix siya. Nasa Netflix? Sino produce? ABS? Sa TV5 yun eh. Maganda din. Tapos Aga Mulak tsaka yung Elijah Canlas kung kilala mo. Hindi. Si Aga Mulak. Si Aga Mulak. Ano siya? Orian Best Actor. Yung talaga? Elijah Canlas. So galing din. Tapos nagugustuhan naman namin. Ayun lang. Tapos wala na. Ano mga nakain mo? Nakain ko? Wala. Ayun, nakatikim na kami ng nung Jack Coke na nasa oo. Bumili rin ako. Nasa lata. Laging sold out eh. At saka yun, Batil Patong, buti binaalala mo. Nakakain ulit kami. Yeah. Sayang eh. Hindi ka namin napag-take out. So, din ako din. Busy lang din ako. Na-realize ko na lang nung nagugutom na ako. Pa-take out kaya ako dito. Pero nakita mo yung video, yung story ni Hindi ko nakita. Nag-work ako buong Sabado. Pagod na ako. Anyway, ayun. Pag-uusapan na namin yung sa portion na to, tapos nag-warm up na kami. Pag-uusapan na namin yung topic for today. Parang feeling ko gusto kong hulaan yan. Sige. Current event ba yan? Hindi. Sige, hindi ko na mahulaan. Hindi ba to? Letter sender to. Sige, okay lang. Sige. Ako na magbabasa. Sige. Para nakikita ko yung oras. Tsaka hindi ko alam kung letter, kung ano siya, kung nanghihingi siya ng payo. Hindi, magano lang. Nag-garant lang. Sige, tingnan natin. Ano lang to? Screenshot? Okay. Screenshot lang. So, sa segment na to pala, ito yung walang kwentang source ng payo. Kung saan magbabasa kami ng mga sulat ng liham galing sa aming mga avid fans. Tapos na Redditors. Tapos magbibigay kami ng 2 cents namin. Hindi namin aim na maging politically correct or maging useful or helpful man lang. Basta magbibigay lang kami ng naisip namin. Kaya nasa inyo na yan kung i-cancel nyo kami o hindi. So ito, mula kay CryWolf227. Sabi niya, take note ko po. Talaga ba? Starting off strong. Sobrang linaw ng title niya, pare. Talagang quotations pa. So I have this ka-team na di ko na tanda kung ilang taon na siya sa team namin. I don't know, 2 years at least. Pero galawang newbie pa rin. Tagalog? Tagalog. Tagalog. Yung mga naituro na sa kanya dati nung bago pa lang siya, hanggang ngayon nagpapatulong pa rin siya. Meron din akong ganito dati. Yung sobrang sobrang bano. Ka-team mo na Ka-team ko rin. Feeling ko ako nagsulat na. Hulaan ko. Sa ba yan? Sa company na pinagsamahan natin? Hindi. Iba naman. Kasi may ganyan din meron dati. Yung nag-uumpisa sa letter G. Ultimo password ng PC, hindi maalala. So, hindi, meron ganito. Tapos, karamihan sila yung mga thunders. Sa kumpanya yung tuloy natin. Yung mga naituro sa kanya dati nung bago pa lang siya. Hanggang ngayon, nagpapatulong pa rin siya. Yung mga finifix na issue na regular na nag-occur, napaka-taglish naman na to. Yung mga finifix na issue na regular na nag-occur, di niya pa rin tanda kung paano yung workaround. Which is, tinutulungan naman siya. Ang nakakainis lang, kada tuturuan siya, sasabihin niya, sige po, thanks po, take note ko po to. Like, talaga ba? Take note mo ba talaga? Kasi every day mo na yan, ine-escalate sa akin. May one instance pa na need ko i-up. God damn. Ka-team niya lang, di ba? Sabi niya. Ba't sa kanya na-escalate? Hindi, feeling ko sila. Baka sila support siya. Siguro. Tapos, sasabihin niya, be, ano nga ulit to? Paano nga to ulit, be? Tapos sabi niya, Mami, naturo ko na sa'yo yan, Mi, di ba? May mami talaga. Nag-assume na tayo. Hindi, yung based on experience lang. Sabi niya, Mi, di ba pinag-usapan na natin yan? Kanina lang. 30 minutes ago. Alam ko sasabihin mo. Take note mo, no? So, ayun. Like, talaga ba? Tinitake note mo ba talaga? Kasi everyday mo yan ine-escalate sa akin eh. So, feeling ko meron lang issue na palaging paulit-ulit. Hindi, tingin ko type ka lang yan. Mami.
Tapos, may one instance pa na need ko i-up and reply ang sarili kong chat sa MS Teams just to prove na naituro ko na sa kanya dati yung isang script failure na. Ngayon lang daw na-encounter. Ay, oo nga na lang si Akla. Ano ibig sabihin na Akla? Bakla. Pero, okay. Pero general term siya. Parang, si Akla, pero parang itong taong to. Ganun. Parang naging bakla. Parang expression lang. So, bago natin tuloy, parang gusto kong, ikaw ba? May mga ganito ba yung mga makukulit? Ba't di natin pag-usapan yung mga bubito na to? Hindi kasi, may mga ganyan din kami na-encounter. Ayun, isa pa yung sinabi mga kanina, nagsisimula sa G. Ano siya madami siyang anak. Okay. Hindi ko alam kung madaming anak. Basta, na-operahan nata, ganun. 3 anak niya. Ayun, sa anesthesia, ganun. Parang, kaya sabi nila nakaka-apekto daw sa memory yun. Talaga. Tsaka ang tanong ko dyan, ka-teammate niya, sa kanya nagpapatulong, wala ba kayong mga supervisor, mga support? Baka siya na yung siya na yung parang lead, SME nila. SME? Ayun pala yung tawag sa ganun, SME. Oo. Baka siya yung SME. Siya yung subject matter expert nga pala. Yung sa mga tama. Sa mga kung hindi pa nagko-corpo. Ayun, siguro, pag inasum natin na matanda Pero paano pag bata? Ikaw ba, may inis ka ba pag ganyan? Iritahin akong tao At least nung nasa corporate ako, mabilis ako mairita. Pero ngayon, I got my shit together na pare. Good for you. Hindi na ako nag-flip out. Pero dati pag naalala ko nga yung itsura ko, di ba, madaling mainis sa itsura ko. Tapos hindi pa ako literal na approachable. Yung ganun. Buti nga naibago ko na yun kasi na-realize ko na hindi rin maganda. Kaya okay na ako na hindi approachable yung mukha. Pero sa ugali okay naman. I'd like to think na okay na ako sa pagdating sa temper ko. Pero ito yung mga ganito, nakakainis talaga pag paulit-ulit Parang sobrang nakakabobo to para sa akin. I-take note mo, isulat mo. Kasi pag ako to, nasa kalagayan niya, papasulat ko sa kanya yung steps. Ngayon, para pag babalikan na naman niya ako, sasabihin ko, sinulat natin yan. Or, kunwari, may tanong siya sa akin, naka-ready na, may script na, ika-copy-paste ko na lang, tapos send ko sa kanya. Para mga ganun. Kasi nakakainis din yung paulit-ulit. Parang nagsalo tong phone mo. Tsaka yan parang siguro kung support siya, sige sabihin natin na support siya. Isa din kasi talaga yun sa mga challenges ng support. Tsaka andun na sa mo yun job description mo yun. Support At saka syempre, kailangan mong umisip ng paraan paano, kasi maraming way, siguro, para mapaintindi mo sa kanya yung mga, or kung paano niya maaalala. So, pag sinabi niya na take note ko po, sabihin nasan yung note? Sabihin mo, Nako. Anyway, pagpatuloy natin. Sabi niya, ay oo nga na lang si Akla. Nakakapagod and nakakairita lang minsan. True. Ayoko maging toxic coworker pero kasi may mga times na parang di na siya yung gumagawa ng trabaho. Ako na. Meron din ako sariling workload. Alam kong trabaho din ng isang senior ang turuan ang junior niya pero dapat pag tinuturuan, natututo. Sana makaramdam naman siya na kahit paano. Yung mga mas late pa nga sa kanya na na-hire, mas pinapahandle ng mas may hirap na task kasi kaya nila. Samantalang siya, pang basic pa rin ginagawa. Kanina pa ako nahihirapan Parang text. Be competitive naman, girl. Ayusin ang trabaho, magtrabaho ng naayon sa sahod, ganun. Okay. So, ayun. Naglabas lang siya ng frustration niya dun sa isang ka-worker niya na makulit. Babagal, hindi natututo. Ganun. Kasi nakaka-frustrate nga yung mga yun Pero kung isipin mo, iba-iba kasi yung mga tao. May mga mabibilis, may mga sobrang literate nila. Meron yung mga patalon-talon na ng mga kumpanya. Alam na nila yung mga galawan agad. Kahit 3 days pa lang. Mga ganun. So, siguro, pero naintindihan kita kasi ako, mainitin din ulo ko Nagigets ko yun Tingin ko yan sinasadya niya yan. Para ikaw na yung gumawa ng trabaho niya. Siguro nagtatangatangahan siya. Hindi. On the back of his or her mind, yun din. Sabi niya, kaya na to niya, magtatanga-tangahan na lang. Pero yun din, halimbawa yung sa trabaho ni Ali, yung girlfriend ko. Ganun din, may mga times na naglalabas siya ng sama ng loob sa akin kasi paulit-ulit daw yung mga pinagsasabi niya tapos hindi makuha. Tapos yung mahirap, mas aggressive pag sinasabi
doon sa coworker niya na ganun nga yung nangyayari. Mas aggressive pa sila. Mas matapang pa. May ganun eh. May makakapal talaga yung mukha eh. Ano yun, parang sila pa yung galit na hindi sila pa yung sinasabi hindi unprofessional, ganun. Hindi siguro yung iniisip nitong letter sender natin na ayaw niya magmukhang unprofessional. Kaya sa ganitong paraan niya nilalabas. Pero meron naman kayong team leader na siguro na pagbabalingan mo ng irita. Siguro masasabi ko dyan, i-escalate mo sa wag mo escalate sa Reddit. Yun nga, sa higher ups. Kasi kung gusto mong, isa din yan sa ng support, yung makatulong, di ba? Kailangan mo silang tulungan na matuto. At, ayun, kung hindi gumagana yung parang feeding, spoon feeding. Kasi parang yun ang tingin ko ginagawa, nagtatanong ang gagawin ito yung, kung hindi makatulong yung ganun, siguro may iba pang way. Hindi ko lang alam, pero check mo na lang din sa managers kung anong ginagawa nila sa mga ganyan. Pero yung din, tungkol sa pag-office sa corporate, sa corporate world, siguro yung isa sa pinaka ayaw ko yung hindi mo madirekta yung isang tao, kailangan mo mag-office speak. Kumbaga, kailangan mo maging professional, yung dapat di masasaktan yung feelings niya. As opposed dun sa pag diniretso mo, alam niya na masakit pero totoo. Mga ganun. May sense ba o kailangan ko magbigay ng example? May sense naman, pero sige, magbigay ka na rin ng example. Halimbawa, sasabihin mo, ito yun sa letter sender natin. Paano mo sasabihin sa kanya, dun sa junior mo or subordinate mo, na ang bagal mo makapick up in a professional way. Di ba may mga ganun? Merong sige, ikaw, paano mo sasabihin? Nagawa mo na ba? Over the past 2 months, we have witnessed that your work or the speed of your work, yung mga ganun, kesa direction mo, alam mo bobo ka. Yung mga ganun. Bagay. Exact yung example ko, pero kumbaga, may mga may hurdles muna bago mo masabi yung point mo. Pero feeling ko, makakasave kayo ng time and energy kung dediretso nyo na lang na, alam mo, paulit-ulit na to. Kailangan na natin i-address na paulit-ulit. Kasi hindi lang ikaw yung nahihirapan, ako rin. Alam mo, hanga ako pagdating sa ganyan sa mga, ito yung mga na-experience ko lang, sa mga Indian na bosses. Patel? Oo, mga ganun na boss. Kasi, based dun boss sa... ka na? Hindi pa naman. Parang, based dun sa, mga trainer namin, mga soup, ganyan. Pag nakakaroon sila ng ka-work na Indian, actually kahit si Ice, meron din siyang ganun na experience na yung mga Indian sobrang straightforward nila. Talaga? Oo, tas hanggang umaabot sa pwede pa sila makipagsigawan sa work. Talaga? Oo, pero pagdating sa labas, baka tapos na yung meeting mo, aayain ka pang magpizza. Parang ganun. Maano sila. Alam mo, narinig ko yan. Yung sa Jim and Sub ata, na yung ate kasi ni Jim, Jim Bacaro, nag-corporate na siya sa Australia, sa Hong Kong, tapos sa Philippines. Sa Philippines daw, pag magsa-start yung meeting, meron mo ng chikahan, ganun. Magkakain muna ng mga pastry, coffee, tapos catch up. Nung nasa Hong Kong siya, pagdating daw sa sa meeting, diretso meeting na walang tawag dito, walang kumustahan, ganun. Diretso na sila kung ano yung purpose ng pag-set nila ng meeting. Tapos sa Australia naman daw, may icebreaker naman daw, pero kadalasan tungkol sa cricket, yung sport na cricket kasi malaki. Yung kwentuhan lang din na kumbaga, nanood ka ba ng cricket kapan? Okay. Parang ganun daw. Nakikita mo talaga yung pagiging interesado ng mga Pinoy sa buhay ng iba. Isipin mo yung experience niya, sa Pinoy lang meron gana, kumustahan, catch up pa. Kakabe, may pastry pa. Tapos ang haba ng warm up. Nasasayang yung oras. So ikaw, okay lang ba sa'yo? Yung ganong klase ng kumustahan yung corpo, mag-warm up muna, ganun, bago mag-start. Siguro, or yung mas diretsahan na. Siguro kung hindi ganun kabigat. Pinay din ako. Kung hindi ganun kabigat, parang, alam mo naman ng mga Pinay, parang sentimental siguro. Para hindi masyadong, para magaan din yung flow siguro na magiging meeting.
Pero bago kayo magmurahan. Ako naman ayoko. Ayaw na gano'n. Hindi ko na-appreciate. Hindi ako nandun para makipag-friends. Kumbaga, nandun ako para mag-work. Naalala ko, sinabi ko rin yun sa TL ko dati, na nandito ako para mag-work. Tapos kung pwedeng, meron pang time na 5 minutes lang yung coaching namin kasi hindi ako nakipagkwentuhan. Sa kanya? Tsaka hindi ko rin siya feel at the time. Hindi ko siya feel. So, pagdating doon, di ba, pag coaching, magano muna kayo, kasya muna kayo, uy, kumusta, ganun. Ayo, meron ganyan. Yung mga ganun. Ngayon, pag nung sa akin, gusto ko lang makita yung metrics ko. Sana ma-improve ko, ganun. Kasi hindi ko siya feel. I'm sure ganun din siya sa akin. Pero na-appreciate ko yung pag-save namin ng time. Kasi hindi naman kailangan, kasi kailangan ko rin bumalik sa trabaho, ganun. Kasi nung nasa corporate ako, gusto ko natatapos agad yung task ko. Tapos mag-ano na ako. Magre-relax na ako. Babasa na ako. Kasi hindi rin ako natutulog sa office dati. Nagbabrowse na ako, nagbabasa ako ng mga vlog, ganun. Okay. Hindi ka nakikipagkwentuhan sa iba? Meron yung yung kasabayan ko, yung kabatch ko, na, basta yung kabatch ko dati, siya lang yung nakakaintindi sa akin. Tapos meron din ako naging close nun, pero umalis din siya. So, ayun. Parang galingin. Pinoy. Pero ayoko rin ng corporate. Pag iniisip ko kung gaano laganap yung plastikan, yung kainan ng puwet, yung mga ganun. Nepotism tapos na legal. Feeling, meron kasi yung mga tao na gusto nila yung title, yung tinatawag silang boss, yung tinatawag silang TL, ganun. Gusto nila yun. Nung kwento ko lang, nag-SME ako ng mga 2 buwan lang siguro. Parang hindi ako sanay na tinatawag na. Kasi tropa ko din yung mga yung mga ka-team ko din dati yung Tapos pag coaching, tinuturo na, ayun nga, kumustahin mo muna, ganyan. Tapos, ano ba yun? Tapos, ang gusto ito sa BPO to tsaka yung mga napasukan ko, yung mga experience ko. Tatanungin ka, halimbawa, yung metrics mo may mababa. Tapos tatanungin ka, anong gagawin mo? Parang gusto dapat sa'yo manggagaling yung action plan. Hindi ako sanay ng ganun. Lalo kung ako yung kino-coach. Mas gusto ko sabihin mo na lang sa akin yung sabihin mo sa kanya. Alam mo, may isip ako, pero sa next coaching ko na sasabihin. Parang ba't ako tinatanong mo? Sabihin mo na lang sa akin para tapos na ganun. Oo nga, no? Ba't di mo sabihin sa kanya yun? Kasi, hindi papayag Hindi papayag. Napaka-careful natin sa feelings ng ibang tao. Ganun. Feeling ko mas makakabuti pag diretsuhan. Ito na lang. Ayun, tapos nung ako na yung nag-support dati, yun yung ginagawa ko. Sinasabi ko na lang, ganito na lang gawin mo yung best practices na sa akin. Tapos kapag hindi gumana, edi next coaching, pag-usapan na ulit natin. Tama, no? Imbis na, ganito yung score mo. Anong tingin mo ang gagawin mo pag parang sila pa yung isip. Pero dapat ganun daw yung, at least yung tinuturo dati. Ewan ko tuloy kung makakabalik pa ako sa corporate. So, parang, lalo, nag-settle ka na sa, hindi naman nag-settle, yun, parang, freelancing? Parang mas okay, parang naging mas okay yung, mo. Oo, diba? Sa freelancing. Walang SL, walang VL. Maraming, don't get me wrong, maraming, wala kayong SLVL? Wala pare, basta sabihin mo lang, di ako mag-work today. Ay, we. Ganun lang. Ganda. Kasi freelancer ka nga lang talaga. Nyari, chat ka lang niya. Are you open today? Wala namang wala yung mga deadline. May deadlines. Oo, pare. Yun ang mahirap kasi pag nag-take ka ng project, kailangan mong may deadline yun, yung mga projects. Kailangan mo tapusin yun. Pag di mo matatapos. Hindi naman siya sobrang mabilisan na deadline. Mga 1 week, ganun. Depende sa client. May nagmamadali. Meron mga client na may schedule sila na sinusunod. So, kailangan matapos. Whether ka pa, ready ka na or hindi, kailangan matapos at this given moment. May gusto pa akong sabihin sa corporate kasi wala na ako dun, kaya matapang na ako. Tsaka nakakainis yung, hindi naman nakakainis. Kung iisipin mo yung, kasi pag naka-work from home ka, gigising ka, on mo lang yung PC mo. Andiyan na yung work mo. Pag nasa corpo, babiyahe. Pre-pandemic, similar dyan sa sinasabi mo. Ang tagal namin iniiyak na, alam mo yung work natin, yung type of work na ginagawa natin. Kaya kong gawin sa bahay to. Pero tapos nung na-solidify yung mga stance namin nung nag-pandemic na,
Tayo na tignan mo, Di ba pwede? same metrics na nahihit namin yung mga goals nang nandito sa bahay. Mas ano pa yun, madalas pa nga mas nahihigitan niya pa eh. Tapos pag inisip ko, magpe-prepare ka ng 1.5 hours. Liligo ka, magpopolo ka, pupunta ka sa office. Nakapolo? Nakapolo. Tapos magsistay ka dun for 9 hours. Oo. May pag-communicate ka. Kung nandito sa babiyahe ka, yung stress ng traffic pare. Everyday yung dati. Ay, nako. Isang bangungot. Kaya ako hindi ko na kayang bumiyahe dito sa Manila traffic. Tsaka maganda yun na may ka na, may experience ka na. Kailangan mo talaga masubukan para malaman mo kung gusto mo hindi. Pero kasi, alam mo yun, andun ako kasi komportable ako dun. Sobrang dali sa akin ng work na ginagawa ko. Natatapos ko in 3 hours, yung mga ganun. Kaya ang hirap umalis nun kasi paano makakanap ako ng ganitong klaseng work na ang dami kong free time, ganun. Ayun, isa pa yun. Kasi kung work, parang napag-usapan namin dun sa team building, kwento-kwento. Parang naisip ko na ideal, yung work 8 hours lang talaga. Parang yun lang, work is work. Tas outside ng 8 hours, so bali ilan, 16. Parang sa'yo na yun, paubaya mo na sarili mo. Yun yung gusto kong magkaroon. Ayaw ko nga rin ng team building. Ayaw nga rin. Magkasama na tayo Monday to Friday, magkikita pa tayo ng Sabado-Linggo. Seems excessive. Pero hindi naman kayo nag-iinuman sa office. Hindi kayo nagsiswimming sa office. Hindi sa office. Sumama ko. Pero tanga na, wala kasi nabibuild na team doon. Alam mo yun sa team. O ba kasi hindi mo nakakausap sila sa office. At sa bagay kasi may mga ganun hindi kayo nakakapag-usap sa office pero pag nag-team building nakakapagkwentuhan na kayo. Nagkakamabutihan na kayo. Yung dalawa kayong lalaki. Naglalaban na kayo pagkatapos. Ay, nako. Corporate. Tapos pagbalik nyo ng office ng Monday, may na kayo, may share na kayo na may pinagsamahan na kayong kwentuhan na uy, si ganito nga nalasing. Pero tayo na kasi pag iniisip ko, all set na ako sa kaibigan Parang ganun. Parang hindi ko na kailangan dagdagan. Pero parang hindi ko na naisip na kailangan ko ba makipag-close sa mga to. Ganun. Andito ako para kumita ng pera. Parang ganun yung nasa isip. Parang hirap nun, no? Parang napipigilan mo. Kasi, ako naman siyempre kung naging kakwentuhan ko na rin yung katabi ko sa table. Parang sa akin lang, mahirapan ignore na ganun. Kasi yun, na-close na kayo? Hindi naman close, na magkapagkwentuhan ka na din. Hindi naman ako ganun ka. Siguro yung pinipaint ko na picture, sobrang bastos ko, sobrang hindi ako namamansin. Ang naisip ko parang pag kinausap ka, okay, ganun. Hindi naman. Medyo. Hindi ako sobrang asshole, yun na lang. Hindi ako yung casual lang. So, sobrang casual pa. Tapos yung meron nga yung isang yung kabatch ko na sinabi niya minsan, alam nyo, sirap, sa meeting, pag ayaw niya yung tao, pinaparamdam niya. Ganun siguro. Siguro medyo asshole nga ako nun. Tapos meron dati, nag-side by side siya, pinapanood niya kung paano mag-work. Tapos yung bago lang. Tapos, pag silip ko, natutulog siya. Kinuha ko yung mug ko, tapos ginanong ko sa, binang ko sa, sa desk. Tapos tumingin ako sa kanya. Pre, sabi ko, panoorin mo ako, huwag ka matulog, sabi ko. Hindi ko kaya yun. Kasi alam mo yun, kumbaga, pag nag-work ka, tapos may tao sa likod, may kakaibang feeling na kailangan mo mag-perform Hindi mo, imbis na nag-shortcut ka, ginagawa mo yung full. Tapos hindi naman pala nanonood sa tanga. Ginawa ko yung ko ng kape, yung mug ko. Tapos ginanong ko, dub! Tapos tumingin ako sa pre. Naku-conscious ako sa bawat click ko dito, tapos natutulog ka. Sinabi mo yan sa kanya? Hindi, sinabi mo pre. Siguro ako gigisingin ko lang Pero ang ganda rin ginawa mo. Tatapigin ko lang siya. Tapos yun, the whole stay namin. Ganun. Tapos nung naalala ko kasi nauna ako nag-resign, sinabi ko sa kanya yun, sabi ko, alam ko never tayo nagkatinginan sa mata. Pero okay na yan, sabi ko. Mga ganun. Kasi ayaw niya sa'yo. Hindi namin feel yung isa't isa. Or ako yung unang nagbigay ng vibe na. Hindi kasi yung friendly. Pero pag ganun, siguro, na-realize ko na lang yun, siguro
nung tumagal na doon na realize na kami friends mo. Nag-uusap lang kami kasi proximity. So, napaka-cynic ko na tayo. Napaka-cynical ko sa mga ganyan mga bagay. Ano yung cynical? Yung, hey Siri. alam ko yung parang aloof, parang duda ka palagi sa mga bagay. Okay. Napaka-cynic mo na tao. Parang ganun. Napaka-nega. Ganun. Napaka-nega mo. Napaka-cynic mo. Cynical. Nababasa ko din yung kaso. May isa yun sa mga words na nababasa ko tapos makakalimutan ko ulit. Halimbawa, nag-break kayo ng girlfriend mo. Tapos sasabihin mo, wala namang forever. Ganun. Yan, cynical na yan, kumbaga. Ganun mo na tinitingnan yung relationship siya kaloob. Mga ganun. Anyway, kung babalik tayo dito. Yan sa... Anong may papaya mo kay... Wolf na naman? Kung ibabase ko sa personality ko, dediretso ko. Pero, ayun din, kailangan mo, yung tulad nga ng sabi natin kanina, pag yung matatanda na yung madali ng, yung kailangan mo talagang careful sa mga sinasabi mo kasi alam mo masasaktan siya. Lalo na dito sa Philippines, masyado tayong careful sa feelings ng ibang tao na hindi mo kayang diretso. Pero pag yung, naman, mga bagets, yun, direktahin mo yun. Kahit mga Gen Z. Andito tayo para magtrabaho. Binabayaran ka. Para kapalit ng time mo, binabayaran ka. Gawin na natin ng tama kasi hindi lang ikaw yung nahihirapan. Pero sabihin mo nga yun ng corporate speak. Alam mo ba, merong ako napanood na video na gano'n, parang tinatranslate niya sa professional way. Parang feeling ka napanood. Yung babae. Tapos may kausap siya sa phone. Sasabi, how will you say this? Hindi, interview siya. Parang nagbigay ng sample yung mga interviewer na, ito, paano mo ito sasabihin? Ang natandaan ko lang, paano mo sasabihin yung stay on your lane? Sige nga, paano nga? Sabi niya, thank you for your input. I'll consider it. Ganda nga. Parang mga ganun. Iniisip ko nga yung yung minsan gusto kong gawa ng beat, yung kung ano yung gustong sabihin, tas ano yung sinabi. Yung gustong sabihin dun sa email. Bitch, nagbabasa ka ba? Pero yung sinabi mo, per my last email. Pero sabi ni Ali, na meme na daw yun. Hindi ko na tinuloy. Tsaka tingin ko may nag-joke na ng, hindi naman sa corpo, pero sa family. Napakinggan mo na siguro eh. Hindi pa. Yung kay Jeps na binato ko yung ganda. Hindi ko alam. Di ba na ayoko iba to eh. So ikaw, any last words for our friend, for our SME? Ewan ko. Ang tanong ko lang kasi dyan, sabi niya lang ka-team niya. So, bakit nasa yung burden ng pagtuturo? Siguro pag... Kasi sabi niya, junior niya eh. Junior niya. Ayun. So, part ng work niya yun. Parang support na siya. Hindi sabi niya, nauna lang siya. Hindi parang, support talaga siya. Talaga. Pero naiinis lang siya kasi paulit-ulit. Pero yun, kasi part yan ng, hindi lang naman pagtuturo yung role ng ganyan eh. Parang role mo din na tama pala, pagtuturo din pala yun. Yung dapat matulungan mo siya na matuto. Siguro yung way mo na sabi ko kanina, yung mga way na ginagawa mo ngayon, hindi gumagana. Mag-ask ka na ng assistance sa mga higher ups. Help me. Tapos you. In-escalate niya din sa mga manager. So, ayoko niyan. hindi na rin siya tinulungan. Pass. Trabaho mo yan. Kaya nga di ako nag-support eh. Manager na ako eh. Never ko pinangarap yung maging na maging ganun. But anyway, feeling ko kailangan na natin i-wrap up itong ating episode. Ayun, ulitin namin kami ang Norem Podcast. Sa podcast na to, Norem lang kami pinag-uusapan kasi never kaming nawalan. Yan. Di rin kami marunong kung paano tumapos ng podcast. Kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.